Hi guys, good morning! Today is November 10 and it's Friday. So kahit walang pasok yung mga bata, maaga pa rin tayong gumigising para mag-asikaso. Siyempre, bago ang lahat, hilamos muna, tsaka toothbrush. So kaya walang pasok ngayon kasi in terms nila kahapon hanggang ngayon, di ko na sila pinapasok kasi inuubos silang parehas. Napagod sila kahapon sa mga activities nila. Pero kahit wala rin pasok, maaga din silang gumigising. Dito sa amin, walang tanghaling gumigising. Hindi uso sa amin yung tanghali na pero nakahilata pa. Nasanay kami sa ganon kasi laking matanda ako. So yung alam niyo na, pag matatanda, ayaw nila yung sumisikat na yung araw pero nakahiga pa kayo. Sabi nga nila, yung grasya, imbis na masalubong mo, mawawala pa. Si kuya din, ever since na may pasok, never ko naging problema yung paggising sa umaga niya. Kasi madalas siya pa yung nauunang magising sa amin. Katabi nga natutulog yung lola niya. Kasi sabi niya, siya yung mag-aalaga sa lola niya ngayon. Kaya ngayon, ang gising nila, pag yung lola ko nakatayo na ng 3 o'clock ng umaga, na madaling araw, siya din nakatayo na. Routine ko na nga pala, paggising ko sa umaga, pagtapos kong maghilamos, magliligpit na ako ng mga kalat dito sa kusina. Lagi kong inuuna yung kusina kasi dito kailangan malinis. Kasi dito yung mga pagkainan, magluluto, kahit ganyan lang yung kusina namin, malinis, yun yung gusto ko. Tapos ayan, nakikita nyo, gising na rin sila, pati yung asawa ko. Yung asawa ko nga pala kahit sobrang pagod o kaya puyat sa gabi dahil sa trabaho niya, maaga pa rin siyang gumigising. Lahat kami, sanay kaming maagang gumising. Yan, pati yung bunso ko, lahat kami. Actually, yung tito ko nga isa, wala na yan eh. Nag-service na siya sa tita ko. Yung tita ko naman, nagbubukas sa palengke. Yun yung panganay na anak ni lola ko. Si lola ko yan, kailangan ko mag-asikaso kasi kailangan niya ng kumain. Sexy corner guys! Alam nyo, nung umpisa, ayaw kong mag-video-video. Kasi natatakot akong mahusgahan. Alam nyo naman, sa mundong to, maraming perfecto. Ay, sasabihin, ba't ang taba-taba mo? Bakit yung asawa mo ang payat? Guys, yung asawa ko, lahi nila yung payat. Ewan ko, ba't ako, wala naman akong lahing mataba, pero ako lang yung mataba sa pamilya namin. Nung dalaga naman ako, hindi ako mataba. Sexy pa nga ako noon eh. Char! Pero nung nanganak ako, napansin ko, nag-start na akong tumaba. Tapos, lagi pang sumusumpong yung hika ko. Yung hika ko naman, since birth, kasama ko na. Kami nga yung may forever eh. Tapos, sasabihin nila, uy, ba't di ka mag-diet? Day, syempre, kung pwede lang, bakit hindi, di ba? Pero ganun talaga, ni hindi naman ako malakas kumain. Kaya siguro tumaba ako kasi wala akong exercise. Hindi naman ako pwedeng mag-exercise kasi kalaban ko naman yung hika ko. Minsan, konting pagod lang, kailangan naka-nebulizer na ako. Siyempre, iniisip ko pa, bakit ganon? Hanggang sa ngayon, natanggap ko na lang na ganyan na ako talaga, na tumaba na ako. Yung mga iba naiintindihan, pero mas marami yung hindi naman. Pero sabi nga nila, as long as wala kang inaapakan tao, hindi mo pwedeng i-please ang lahat. Ngayon, kung hindi nila ako gusto, edi wag. Nasanay na rin ako kung hindi ka maganda, kung hindi ka sexy, pinagtatawanan ka. Pero kung sexy ka, ay, syempre, lahat sila nakatingin sa'yo. O, tama na yung chika mga guys. Dito nga pala, nagsaing na ako. Kailangan na kasi mag-almusal ng mga bata at saka na matanda. Kami, hindi na kami kumakain ng almusal, sila lang. Kami kasing mag-asawa, goods na kami sa kape. Mas gusto namin yung kape lang. Ayan guys, tinutulungan na nga ako ng asawa ko sa mga gawain dyan. Yan, kahit nagtatrabaho yan, never nga akong pinabayaan magtrabaho mag-isa sa bahay. Lagi nga pa rin akong tinutulungan sa mga gawain. Kaya napakaswerte ko sa kanya. So, ayun na nga no guys, tapos na tayo sa kusina, kaya lilipat na tayo sa sala. Si lola ko, inabutan namin nagkakape na, tsaka kumakain ng tinapay. Ito nga, nagdadaldal siya, hinihintay niya yung nagweweteng. Bakit daw wala pa yung nagweweteng? Tayang-taya na siya. Alam nyo guys, i-upload ko yung kwento niya, matatawa talaga kayo sa kanya. Minsan guys, i-upload ko dito yung mga kwento niya. Mahilig siyang magkwento, lalo na nung kabataan niya, yung love story niya, kung paano niya nakilala yung lolo ko. Merong mga oras na umiiyak siya, pag ganon, lilibangin ko na siya. Kasi naiiyak siya pag naaalala niya daw yung mga nakaraan niya,
yung kumpleto pa sila. Kasi guys, 4 yung anak niya, nawala na yung 2. Yung tito ko, tsaka yung mama ko. Bali natira na lang yung panganay niya, tsaka yung bunso. Pag ganon, pinakikinggan ko na siya. Kasi, kesa wala siyang makausap, baka malungkot siya, manghina. Dito naman guys, maglilinis na ako sa sala, tapos na ako sa kusina. Alam ko maraming makaka-relate sa inyong mga nanay. Anong inuuna nyo bago maglinis? Siyempre, di ba, pagdidiwara. Ewan ko ba, araw-araw naman ako naglilinis ng bahay, pero pagdating ng mga bata galing school, ay day, kala mo, winasok kami ng mga magnanakaw. Lalo na yung bunso ko, grabe, kahit nakatago na, nakakalkal pa. Sobrang kalat niya, araw-araw naglilinis ako, nagliligpit ako, pero wala pa din pagdating ng hapon, kala mo hindi nalinisan ng bahay. 2 nga pala yung anak namin, yung panganay namin, lalaki. Ano na siya ngayon, 10 years old. Tapos yung bunso, yan nga yung girl, 5 years old. Malayo yung ano nila, yung agwat nila. Kasi sabi ko, ayoko mag-anak ng marami. Kailangan naka-family planning kami. Sa paglilinis naman nga pala ng flooring namin, kailangan gumamit kami ng floor wax. Kasi once na hindi kami nag-floor wax, namumuti yung sahig namin. Pero guys, hindi naman araw-araw nagpo-floor wax kami. Minsan, pagitan 1 araw. O kaya pagitan 2 araw. Depende siya kung gaano pa siya kakintab. Kasi ang floor wax, kung toro kinukuskusan mo, lalo siyang kumikintab. Sa pagpo-floor wax naman guys, si Mr. yung naglalagay ng floor wax. Sabi ko nga sa inyo, lahat ng trabaho, tinutulungan niya ako. Hindi siya makikita mong tatamad-tamad na kagaya ng iba, hihiga-higa lang porket sila yung nagtatrabaho. Siya hindi, alam niya yung kapaguran ko sa bahay. Kaya napaka-thankful ako kasi siya yung naging asawa ko. Wala siyang kuskus balungos, sabi nga ng mga kapampat. Habang siya nagpo-floor wax, ako yung pinag-floor waxan niya, dinodoble ko ng kuskus kasi kailangan yon guys. Pag hindi mo dinoble yung kuskus niya, malagkit, tsaka hindi siya kikintab. Tapos, pag nag-alikabok, makikita mo, lalo lang mamumuti yung flooring mo. Kaya kailangan, sinasabayan mo rin ang pagkuskus. Dati nga, bunot pero ngayon, mahirap na kasi makahanap ng bunot. Pero kung bunot to, guys, lalo siyang mas makintab. So, ayun na nga guys, tapos na tayo sa salang maglinis. Kaya dito naman tayo sa kusina. Wag kayong maguluhan. Kahit 2 yung rep namin, 1 lang yung umaandar. Yung isa, aparador lang. Sira na kasi yan, tsaka grabe siyang kumain ng kuryente, sobrang lakas niya. Ayaw lang ipatapon ng lola ko o kaya ayaw niyang ipakalakal kasi sabi niya, unang-unang rep nila yan. Alam niyo naman yung mga matatanda, minsan kahit basura na lang, ayaw pa nilang itapon. Minsan nga yung mga disposable cups tsaka mga disposable spoon, ayaw niya pang itapon kasi ewan ko ba bakit mas gusto niyang gamitin yon. Kasi daw mas magaan o kaya hindi siya takaw basag. Pero minsan pag naiipon na, tinatapon ko na kasi madalas iniipis siya. Minsan nasa kwarto niya. Ayaw niya akong pumapasok sa kwarto niya guys kasi lahat daw tinatapon ko. Paano hindi ko itatapon? Minsan yung mga plastic na lang, o kaya yung mga eco bag, ang dami-dami na. Sabi niya, iniipon niya, hindi ko naman alam anong gagawin niya sa mga yun. Natapos na nga po kami maglinis guys. Kasi kahit maliit lang yung bahay, basta malinis, goods na. At ayun na nga guys, fast forward tayo, nandito na yung tito ko, sila yung nagluluto. Alam nyo guys, pagpasensyaon nyo na, madalas silang nag-aaway ni lola ko kasi parehas silang matanda. Uy, wala pa timpla yan! Wala pang asin yan. Nakukam ko lang, tinig ka lang. Sarap! Ang sarap na luto ko. Ay, ako. Ako ayaw mo kasama magluto. Walang asin. Wala pang asin sa atin. Ayaw mo kasama magluto. Oo. Na, Oo, sige, sabi ko. tayong 2 magluluto. Ready ka nang tumikim ulit. Oo ba? Hindi maasin na sa atin. Di ba, Sim? Nilaga lang yan. Ha? Kaya ako pag ako nagluto, kasama ulit kita. Ay, ang sarap na luto ko. Sinigang sana yan. Naga. Matagal namin initi ang nilaga. At ayun na nga guys, aalis na si Mr. Papasok na siya sa trabaho. Isa nga pala siyang food panda rider.
Ayan guys, kinikis niya muna kami bago siya umalis. Ewan ko kung yung iba ganyan pa rin sa mga asawa nila. Pero guys, kami sa loob ng 11 years, ganyan pa rin naman kami. Oo, nag-aaway kami madalas. Pero pagkatapos nun, wala na. Hindi importante kung sino nagkamali sa amin. Ang importante, paano namin naayusin yung pagkakamali namin. Kala ko nung una madali palang mag-edit, hindi pala siya ganun kadali. Kasi iniisip mo muna, ano sasabihin mo, dami mo palang iniisip. So guys, hanggang dito na lang yung video namin. Sana nagustuhan nyo yung first upload namin. Please like and share. Bye! God bless!